natin, ito pala yung, meron pala siyang tinatawag na protein. May sarili siyang protein na tinatawag na gluten. Para doon, para doon sa ating mga manonood na wala silang pang-digest nung gluten kasi mahirap i-digest to, Dok, eh. So, para po sa kanila, ang naaakma ay siguro ang pakain natin sa kanila ay yung rice natin and yung corn, which is original, natural. Alam mo, karagdagan lang kasi sa ngayon nga sa aming mga natutunan na pag-aralan na kahit yung palang mga munggo o beans ay meron ding problema sa kung paano tunawin. Kaya napagbibintangan na nagiging cause ng arthritis, ng uric acid. Pero ang tama pala talaga, ibabad mo ng 24 hours yung munggo bago mo lutuin. At ganun din naman yung mga wheat na yan. Dapat talaga talagang lutuin talaga ng tama yan. Para in that way, hindi mahirapan at yung gluten na yun o protein na yun ay madurog siya at hindi na mahirapan ng panunaw. Yes, pero hindi naman masamang kumain nun. Dahil yun talaga yung prescribe sa atin. Kung paano lang natin siya lulutuin at kung paano natin gagawin yung part natin. Pagdating sa beans, munggo, ibabad ng 8 to 16 hours. More than enough na yun para mawala na po yung pinanggagalingan ng uric acid. Okay, thank you, Doc. And at the same time, sa ating po mga kaibigan, in Counsels on Diet and Foods, page 329, it says there, not a few of our people need instruction in regard to the principles of health reform. There are various confections that have been invented by manufacturers of health foods and recommended as perfectly harmless, but I have a different testimony to bear concerning them. They are not truly healthful, and their use should not be encouraged. We need to keep more strictly to a simple diet of fruits, nuts, and grains, and also vegetables. Amen. Di ba, Doc? Ang ganda talaga nung part na yon. And at the same time, hindi na po namin paliligoy-liguyan, mga kaibigan. Do you know the food nobody needs, but we are craving for it? Doc, ano ba yung isang bagay na sa tingin mo ay hindi kailangan ng katawan mo, pero gustong-gusto mong kinakain? Actually, sugar to eh. Kasi meron siyang tinatawag na habit forming o craving. Na nung araw nga, kung ating pag-aaralan, ay ginagamit ito. Lalo na pag may diabetes ka, para lang erase yung blood sugar. Pero hindi dapat maging pagkain mo pang araw-araw. Kaya kitang-kita natin yung difference na pag pala ang katawan ng tao ay lagi na tayong may asukal sa loob ng katawan o sugar, ang tendency, cause ito ng high blood pressure, saka ng inflammation, weight gain, diabetes, and so on. Kakaroon tayo ng fatty liver. So, ibig sabihin, kailangan ilimit natin to. Malaman natin yung simple carbo, o yung tinatawag na anaerobic glycolysis kung tawagin. Na ito yung highly acidic pag sa loob ng ating katawan. Kaya kitang-kita natin, kung pag-aaralan natin, 2014, natuklasan. 2014, natuklasan ng siyensya. Itong JAMA International Medicine ng Harvard University. Na kung paano pinatunayan talaga nila na itong sugar nito ay talagang matinding epekto nito sa katawan ng tao. Kaya isang bahagi, sabi ko nga, ang tanong, ano ba naman ang nakita naman ng babaeng ito na Ellen G. White na walang pinag-aralan, grade 3? Ito na 2014 pa lang na kanilang natuklasan. Pakibasa mo nga yung kung ano naman yung pananaw ng ating Panginoon tungkol dyan. In Counsels on Diet and Foods, page 327, sugar is not good for the stomach. It causes fermentation and this clouds the brain and brings peevishness into the disposition. Just imagine that. So parang drugs siya or something na talagang yung brain natin tatamaan. Nakitang-kita natin na napakaraming mga side effect. Isipin mo yung mga nangyayari sa katawan ng tao na yun, na ang asukal lang naman pala yung problema. Kaya yung mga umiinom ng mga soft drinks, na hindi nyo naman alam kung ilan yung amount ng sugar na nakalagay ron. Lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayong gumawa ng leche plan, mahilig tayong gumawa ng ginataan, mahilig tayong gumawa ng tinatawag na kung anong mga nilalagyan ng matamis. Na mga halo-halo, na kutakot-takot na asukal lang nilalagay. And then later on, parang sumasama yung ating pakiramdam. Samantalang hindi naman pala ito maganda sa katawan. Kaya nga, bato-bato sa langit, what can we do? This is just part of
our work to educate people. Kaya yun yung bahagi na talagang to remind. Yun lang yung part natin. And believe it or not, mga kaibigan, ang sugar noong 1800s is only given by prescription, Yeah, Doc. that's right. Yeah. Isa siyang medicine. Bakit kamo? Medication kumbaga yung sugar para doon sa mga tao na mabababa yung kanilang blood sugar. Yes. Kaya isa siyang medication. Hindi po siya yung parang nag-crave ako sa ganito at Meron gano'n. naman pampalit eh. Meron naman tayong honey. Meron tayong dates. Meron tayong molasses. Meron tayong sugar cane. Ito yung mga natural. Kaya nga ako, sa totoo lang ting umaga, lagi ako may 2 dates. Kasi hindi lang naman energy ibibigay sa iyo eh. May potassium pa siya. And one of the best potassium pala ay nakukuha sa dates. Kaya yung go ahead,